Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Right. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Dahil maraming Tingnan natin itong video ito. Dito magpapakita kung gaano ka taas ang ego ng administrasyong ito na umabot talaga hanggang sa mga cabinet members yung pagiging sabog ng gobyernong ito, ng administrasyong ito. Pakinggan nyo. probinsya po na walang sariling hospital, kaya DOH po nagdadala at marami tayong sinusuportahan na mga hospital at mga health centers. At pakiusap ko lang sa Secretary Recto, tulungan nyo rin po ito to make it operational at dapat magamit po mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. And pakiusap ko lang po na reminder lang po, mas alam nyo naman po ito, nabanggit nyo po kanina na inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. Wala pong discretion ang ibinigay sa akin ng Basta excess mandate po. na yon. Mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung health. Kung wala, di na rin tayo papayag dito sa Senado ng ganon. Yan ang Di pakiusap na rin ko sa tayo Kongreso. papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Hindi po yun inutusan. It was nilagay lang po sa provision ng GAA na pwedeng kunin yung excess funds. Ilalagay na namin next time na wag ang health. Please, wag ang health. Kasi marami pang Pilipino ang takot magpa-hospital at walang pambayad po sa pagpapa-hospital. Yung iba po, namamatay na lang po sa takot magpa-hospital. Salamat po, Secretary Recto. Full support po ako always sa inyo. Alam nyo, isa po kayo sa aking hinahangaan noon pa. Lalong-lalo na po dito sa when it comes to finances ang pinag-usapan dito. So dahil Secretary of Finance ka, hindi ka na pwedeng utusan? Bobo ka ba? Kunwari, asip naman hindi ka naging senador, di ba? Uutusan ka talaga ng mga senador kasi halal sila ng taong bayan. Samantalang ikaw, hindi, appointed ka lang ng presidente. Anong sinasabi mong wag kang utusan? No, pwede kang utusan ng mga senador kung paano gamitin yung pera kasi sila yung nag-a-approve niyan silang gumagawa ng batas kung paano ba ini-implement ang mga programa ng gobyerno. Tapos sasabihin mo, hindi ka pwedeng utusan. Sino ka? Diyos ka ba? Mana ka rin sa boss mo no? Parang yung sinasabi talaga nila, the birds with the same feather flocks together. No, hindi pwedeng utusan. Pwede kang utusan. No? Huwag mataas yung ego, Recto. Kasi naman hindi ka naging senador. Ang senador ka nga, di ba? Inuutusan mo yung mga departamento. Tapos simple lang naman yung simple, napakasimple ng request ni Bongo di ba? Ano bang request niya? Yung para sa health, wag nang gamitin sa iba. No, tulad na lang nung sa PhilHealth. Kinuha kasi gagamitin sa ibang bagay, hindi pwede 'yun. Nakalaan nga 'yun doon No? Tapos ikaw pa yung may sabi na hindi pwedeng babaan yung VAT kasi pag binabaan nga naman yung VAT, liliit ang koleksyon ng gobyerno. Kapag liliit ang koleksyon ng gobyerno, kukunti ang mananakaw ng mga politiko. No? Kahit yung mga cabinet secretaries, ang dami yung anomalya, ang dami yung corruption diyan No? Yung mga pulisiya nyo, imbis na makatulong sa taong bayan, nagpapahirap pa kayo